Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Faith, isang pag-aaral mula sa devotional. Ang hari sa simula ng kanyang tungkulin. Pagninilay sa unang Samuel. Naaalala niyo ba ang inyong unang trabaho? Malamang ay maliit ang pasahod, hindi rin kilala ang posisyon, at kung katulad man ng sa akin, binibilang niyo pa ang bawat minuto bago makauwi. Ang pinakamagandang bagay tungkol sa aking unang trabaho ay alam kong pansamantala lang ito. Alam kong hindi ito ang tatahakin ko sa buhay, at may mas malaki at mas magandang pagkakataon pa akong pupuntahan. Si David ay isang binata na mayroong, sa paningin ng iba, mababang uri ng unang trabaho, pagiging pastol. Walang pag-angat sa katungkulan ng isang pastol, walang espesyal na gantimpala matapos ang 20 taong paglilingkod. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay hindi niya nasiyahan, o hindi siya lumago sa pamamagitan ng karanasang iyon. Hindi nasayang ang pagpapagal ni David. Ginamit ito ng Diyos upang hubugin siya at ailapit sa kanya. Sa gitna ng katahimikan, lubos na nakilala ni David ang Diyos. Ang kanyang kalagayan ay humubog sa kanya upang maging taong ayon sa puso ng Diyos, Gawa Kapitulo 13 versikulo 22. Inihanda siya nito upang hindi matakot sa anumang bagay, maging kay Goliath man. Bilang binata, sinabi ni David kay Haring Saul, "Ang Panginoong nagligtas sa akin sa kamay ng leon at ng oso, habang nag-aalaga ako ng tupa ng aking ama, siya rin ang magliligtas sa akin sa kamay ng Filisteyong ito, si Goliath." Unang Samuel Kapitulo 17 versikulo 37. Ang hanap buhay ni David ay nagbukas ng daan upang makilala niya ang kalikasan ng Diyos. Habang inaalagaan niya ang mga tupa, natutunan niyang makita ang pag-iingat at paglalaan ng Diyos. Nang makaharap siya sa ibang pagkakataon ng paghihirap sa ilang, inalala ni David na ang kanyang mabuting pastol ay magpapahinga sa kanya sa luntiang parang at aakay sa kanya sa tabi ng payapang tubig. Awit Kapitulo 23 versikulo 2. Ang pagiging pastol ng Diyos ay nagpapakita na walang mababang uri ng gawain sa kanyang paningin. Nang habulin siya ni Saul upang patayin, naniwala si David na ang pamalo at tungkod ng makapangyarihang Diyos ay magbibigay lakas at pag-iingat sa kanya. Awit Kapitulo 23 versikulo 4. Nang magtagumpay siya, napagtanto niyang tiyak na ang kabutihan at pag-ibig ay sasama sa kanya sa lahat ng araw ng kanyang buhay, at mananatili siya sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Awit Kapitulo 23 versikulo 6. Nang halos mapahamak dahil sa sarili niyang kasalanan, inalala ni David ang pag-aalaga ng maawaming pastol sa nawawalang tupa. Pinahintulutan niyang iyon na ibalik ang kanyang lakas at pag-asa. Awit Kapitulo 23 versikulo 3. Napakahalagang mga aral sa buhay na natutunan ng isang binata habang nagbabantay sa kawan ng kanyang ama. Marami sa atin ang tinatawag sa mga gawain sa paningin ng iba ay hindi mahalaga. Maaaring sa gitna ng paulit-ulit at tila karaniwang gawain, hinuhubog ng Diyos ang ating pagkatao at itinuturo sa atin ang higit patungkol sa Kanya. Walang gawain na walang halaga sa paningin ng Diyos, lahat ay may layunin. Marahil ang mga karanasang tila walang kabuluhan ang nagbibigay sa atin ng pagkakataong makapagbunga ng pinakamahalaga, bungang mananatiling magpakailanman. Juan Kapitulo 15 versikulo 16. Kapag pinipili nating huwag punuin ng ingay at kalokohan ang katahimikan ng ating araw, mas malinaw nating naririnig ang tinig ng Diyos. Sa pagtahimik at paghaharap sa makapangyarihang Diyos, nawawala ang ating pagtatanggol sa sarili, wala tayong maikukublihan. Nakaharap ng tapat at bukas sa ating mabuting pastol, tayo ay nagpapakumbaba at nagkakaroon ng pagkakataong makilala siya ng puso sa puso. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.